Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo na po'y magsitayo at atin pong papurihan ang ating Panginoon. Excited na po ba tayo na magpuri sa ating Panginoon? Amen! Minsan pa nga po nating palakpakan. Bigyan po natin ng pinakamainam na palakpak ang ating Panginoon. Tanda ng ating papuri at pasasalamat sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Let's continue to desire, to honor the living God. As we sing this song, let's continue to bring the best offering of praise to you. This is my desire to honor you, and Lord, with all the heart worship you. And all I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. And Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake, Lord, have your way with me. Let's sing this song once again. This is my desire. And this is my desire to honor you. I worship you. All I have
Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, dakilang Diyos, banal na Diyos at buhay na Diyos. Pinupuri ka namin, Lord. Sa gabing ito, sinasamba ka namin. Itinataas ka namin bilang tunay at buhay na Diyos sa gabing ito, Lord. Maraming salamat. Salamat sa mga buhay namin, Lord God. Nagpupuri kami sa iyo. Nagpapasalamat. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa lahat ng mga biyaya mo sa kalakasan ng katawan na ipinagkakaloob mo sa amin, Lord. Salamat po. Maraming salamat. Lord, salamat sa malinaw na kaisipan na ikaw ang aming unahin sa kabila ng aming mga kapaguran. Pagod sa pisikal na katawan. Pero Lord, maraming salamat sa lahat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na muli ka naming sambahin, awitan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, pinupuri ka namin. Dakilang Diyos, banal na Diyos, may likha ng langit at ng lupa. Salamat sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo sa amin. Lord, pinupuri ka namin. Ikaw ang aming Diyos, sasambahin ka namin. Itataas ka namin, Lord. Ikaw ang aming Diyos na banal, buhay. Salamat po, Lord. Salamat sa mga buhay namin sapagkat niloob mo muli na kami magtipon upang sambahin ka, awitan ka, sayawan ka, dakilain ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, maraming salamat. Lord, humihingi kami sa iyo ng tawad. Patawarin mo kami sa aming mga nagagawa, naisip at nasalita. Patawarin mo kami, Lord God. Kung meron kaming nagawang paglabag sa kalooban mo, patawarin mo kami, Lord. Marami pong salamat sa kabutihan mo. Pinupuri ka namin, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, dinadalangin ko po sa iyo ang maghahayag ng iyong banal na salita, Lord, si Pastor Peter Obiena. Lord, dalangin ko na ikaw ang manguna, ikaw ang magsalita sa pamamagitan niya. Bigyan mo siya, Lord, ng karunungan na nagmumula sa iyo, na maihayag niya ang katotohanan ng iyong mga salita, yung walang labis at walang kulang. Bigyan mo siya ng katapangan, karunungan upang maihayag niya kung ano ang nais mong sabihin niya at maisabuhay namin at hindi namin makalimutan. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw, Satanas, inuutusan kita. Pinalalayas ka namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lumayas ka sa lugar na ito. Huwag mo kaming guluhin. Inuutusan ka namin, Satanas. Lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, ngayon pa lang, dinideklara na namin ang gawain mo, Lord, ay tagumpay sa oras na ito. Lord, maraming salamat. Muli po namin sa iyong ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pinakamataas na pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Nagagalak po ba tayo ngayong gabing ito? Nagagalak po ba tayo ngayong gabing ito? This is the day that the Lord has made. And we will rejoice in His name. Amen po ba? Amen. The joy of the Lord. And be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe.
joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, and oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Lord, Jesus, come what may, you are worthy of all, you're worthy of all my praise. 'Cause you are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limits. Holy Spirit, let it rise up, like a river overflowing. Holy Spirit, pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, sing. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me, oh my soul, bless His name. All that is once again, oh my soul, bless His name. All that is within for the last time, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Glorify the name of Jesus.
Let us lift our hands. Let us continue to praise God. Oh, we glorify your name, O Lord. We bless your name, Lord Jesus. You are worthy to receive glory to your people. Hallelujah. Come on, feel free. We worship you, O God. We bless your name, O Lord. Your majesty. Your majesty, Lord Jesus. Blessed be your name, O Lord. Blessed be your name, O God. We bless your name, O Lord. Jesus. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Shout all the heaven, shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our hallelujah, hallelujah to you, our hallelujah, hallelujah to you, our King. Oh, we bless you, Lord. We give you praise, oh God. We thank you, Jesus, for your presence. Hallelujah. Glorify your name. Hallelujah. Sige po, sa oras pong ito, tayo pong lahat ay makakaupo. It's time for refreshing. Masarap pong magpuri, di po ba? Can you say amen? Napakasarap purihin ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Sa oras pong ito ay makibukas po tayo sa aklat po ng mga gawa. Kapitulo 3, talatang 19 hanggang 20. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang, mula panoong una para sa inyo. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Nais ko rin pong basahin po siya sa Ingles. Ang sabi po rito, therefore repent and turn to Him to have your sins blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and so that He may send you Jesus, whom He appointed long ago to be the Messiah. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Sa oras pong ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na pinamagatan ko pong times of refreshing. Do you want to be refreshed? Gusto po ba nating ma-refresh? Sa banal na kasulatan na kung saan pag tinignan po natin kung ano pong ibig sabihin ng times of refreshing in Book of Acts,
Ito po yung literal meaning is renewing, reviving, or restoring in spirit. Ulitin ko po ulit. Katulad po ng sinasabi rito sa banal na kasulatan, ang literal meaning ng times of refreshing is renewing, reviving, or restoring in spirit. So, makikita po natin dito sa banal na kasulatan, pag tinignan din po natin ang Greek language ng refresh, ang ibig sabihin po nito ay anasutyo. Anasutyo. A-N-A-P-S-E-U-C-H-O. C-H-O. Anasutyo. A-N-A. Ana. Sutyo. P-S-E-U-C-H-O. Merong siyang P. P-S-E-U. Yan. P-S-E-U. Anasutyo. Yan. So, pagka tinignan po natin, ang literal word nito ay the word ana. Ang ibig sabihin ng word ana is to breathe again and again or to revive the soul. Yun po yung ibig sabihin ng ana. Ana. Pagka naman tinignan naman natin yung word na sutyo, ito po ay soul. Yung word na ana is again and again, to breathe again and again. Yung sutyo, ito po ay soul. So, ibig sabihin, pagka tinignan natin, to breathe again and again or to revive the soul. Mga kapatid, paano mararanasan ng isang tao ang tinatawag na revival? Paano mararanasan ng paulit-ulit na kung saan maranasan ang Espiritu ng Diyos? Dalawang bagay po ang makikita po natin sa binanggit ni Apostol Pedro sa kanyang sinabi rito. Pagka po tinignan po natin yung binanggit ni Apostol Pedro sa Acts chapter 3 verse 19, dalawa po, para maranasan po natin ang tinatawag na times of refreshing in our life. Una, pagsisisi. Pangalawa, pagbabalik loob sa Diyos. Sa English, repentance and total turning to God. Repentance, total turning to God. Mga kapatid, yan pong dalawang yan. Makikita nyo po kapag ka ang isang tao ay lumalayo sa kasalanan. Halimbawa, ito po ang kasalanan. Ito ang Diyos mas malaki sa kasalanan. Kapag ako ay nagsisi ng kasalanan, kinakailangan kong talikuran yan. At ako ay haharap sa Diyos. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay tunay na nagsisi ng kanyang kasalanan, it is about to turn to God totally. Na hindi mo na babalikan yung kasalanang ginawa mo. Kaya nga makikita natin dito, kapag ikaw ay nagsisi, ang sabi ni Apostol Pedro,
Kaya nga po lahat po ng mga umaamin ng mga pagkakamali, marunong umamin ng pagkakamali. Ang Diyos ay nalulugoy. Bakit? Sapagkat tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya nga kapag tayo ay tumalikod sa kasalanan, nagsisimula tayong lumakad muli, palapit ng palapit ng palapit ng palapit sa Diyos. So ang tao na kung saan lumalayo sa kasalanan ay palapit ng palapit sa Diyos. Pero kapag ang isang tao ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, tandaan po natin, lumalayo yan sa Diyos at papalapit ng papalapit sa kasalanan. Kaya nga, sinabi na po so Pedro, kung nais ng isang tao na maranasan ang times of refreshing, to breathe again and again or to revive the soul, para maranasan po natin yung tinatawag na times of refreshing. Mga kapatid, kailangan ang nakikita po natin, walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? Ang sarap po. Malaya kang magpuri sa Diyos. Walang sagabal. Malaya mong sabihin sa Panginoon, You are majesty. You are worthy. Mga kapatid, hindi ka mapipigilan ng kahit anumang balakid upang ipahayag mo ang mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At alam niyo po ba na ang taong namumuhay sa laman at sa kasalanan? Ano po ang sinasabi ng Romans chapter 8? Sa Romans chapter 8, na binabanggit po ng Biblia, na kapag ka ang isang tao ay namumuhay sa laman, tingnan po ninyo yung sinasabi po ng Romans chapter 8. Sa verse 13 ay simulan po natin sa verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu na Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Verse 11, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, kaya sa Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ng mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman, sapagkat mamamatay kayo. Tingnan po ninyo ha. Sa verse 30, mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Mga kapatid, lahat ng mga lumalayo sa kasalanan at lumalapit sa Diyos, nananahan ng Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Tingnan po ninyo yung sinabi kanina sa Romans 3 verse 20. Pinangako si Jesus noon pa man. Tingnan po ninyo, Romans 3:20. Huwag nating lalayuan itong dalawang bersikulong ito. Balik-balikan po natin. Romans chapter 3 verse 20. Yan. Tingnan po ninyo, walang taong Acts 3. Acts 3:20. Balikan natin. At nang sa gayon ay sumapit na ang panahon ng kapahingang mula sa Panginoon, susuguin niya si Jesus, ang Kristong inirang, mula pa noong una para sa inyo. Mga kapatid, nasa bawat isa po sa atin na kumilala kay Kristo, ang Espiritu ni Kristo.
Amen po ba? At kung tayo po ay patuloy na nagsisina at patuloy na nagbalik loob sa Diyos, nasa atin po ang kapahingahan na nagmumula kay Kristo. Kaya nga dito po, dalawang bagay. Alam nyo, kapag ka ang kasalanan ay absent, when sin is absent and the presence of God is present, there is a time of refreshing. Amen po ba? Uulitin ko po ulit. When sin is absent and the presence of God is present sa isang tao, there is a times of refreshing. Yan po yung sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Kaya po sa bawat isa po sa atin, alam niyo po ba na mula nung tinanggap natin si Kristo, balikan po natin. Alam niyo po bang sinasabi po ni Apostol Pedro, mula nung tinanggap natin si Kristo. Amen po ba? Tayo po ay nakaranas po ng tinatawag na times of refreshing. Yung ating kaluluwa na patay, alam niyo po ba na pagka tinignan po natin ang ating mga sarili doon sa tinatawag na yung kalalagayan ng bawat isa po sa atin, ano po ang makikita po natin pagdating po doon sa tinatawag na tignan po natin. Kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, siya po ay asleep, tulog. Ibig sabihin, hindi siya gising spiritually. Stagnant. Hindi yan malayang makadaloy. Kahit ang pagpapala ng Diyos, stagnant yan. Hindi yan lumalago. Sabihin, stagnant. Dry. Tuyot. Tuyot ang isang tao na patay sa kasalanan. Dead. Sabihin, patay. Nakakita na po ba kayo ng patay? Pag sinabing patay, walang buhay. Talagang walang buhay yan. Hindi mo makikitang walang emosyon. Patay nga eh. Ngayon po ay araw ng mga kaluluwa, patay. Patay. Hindi gumagalaw. Hidden. Ibig sabihin, nakatago lang ang mga bagay na kung saan sa buhay po natin ay wala tayong makikitaan na talagang masaya. So kapag ka sinasabing revival, o merong tinatawag na renewed spirit, ay ito po ay awakened. Gising. Pag sinabing, yung, anong tawag doon? Contrast ng stagnant. Moving. Di ba? Moving siya. Dry is refresh. At yung dead is alive. At yung hidden is revealed. Nahayag po tayo sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Uulitin ko po ulit. Sabi ko sa inyo kanina, kapag ka ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, he is asleep. Pero kapag siya ay na-revive, he is awakened. Amen po ba? Kapag siya ay namumuhay sa kasalanan, he is stagnant. But when he is revived, he is moving. When he is living in sin, he is dry. But when he is revived, he is refreshed. When he is living in sin, he is dead. But when he is revived, he is alive. When he is living in sin, he is hidden. But when he is revived,
He is, revealed because of Jesus. Mga kapatid, tignan nyo yung kaibahan. Kaya nga sa buhay ng bawat isa sa atin, ibang-iba ang isang taong nakaranas ng tinatawag na times of refreshing. But sometimes, sa buhay natin as a Christian, there are times na nagiging stagnant, nagiging dry, nagiging patay, at natatago ang ating pagiging Kristiyano. Because sometimes, we are failing. We failed. Pero tandaan po natin, because we have Christ in our life, alam niyo po ba, hindi po tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Amen po ba? Sabi doon, ang mga pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay mga tunay na anak ng Diyos. At sinabi ni John, Apostol John, ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya nga po tayong mga anak ng Diyos, when we committed sin, automatic yan. We repent. Amen po ba? When we repent, we turn totally to Christ. Bumabalik tayo sa Panginoon at doon nararanasan natin yung times of refreshing. We are being refreshed because of His Spirit. Kaya nga po, hindi natin mararanasan ang tinatawag na revival sa buhay natin unless we repent and totally turn to God. Kaya nga, habang tayo po ay lumalakad na sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, 3 bagay po ang gusto ko pong gawin po natin upang tayo po ay manatiling refresh. Kasi yung pong tinatawag, yung sinasabi ni Apostol Pedro, balikan natin yung 20. Tingnan nyo, at nang sa gayon ay sumapit na ang panahon ng kapahingahan mula sa Panginoon. Mula sa Panginoon. So, ano ang pagkaunawa natin? Saan manggagaling yung kapahingahan? Saan manggagaling yung times of refreshing? Mga kapatid, hindi natin ito makukuha kapag tayo ay nagpahinga lang. Amen po ba? Hindi rin natin makukuha ito kapag tayo ay nagbakasyon. Hindi rin natin makukuha ito kapag ikaw ay uminom ng 7-Up. Ay, Sprite pala, obey your thirst. O kaya nag-swimming ka, nag-relax. Hindi natin makukuha yun. Mga kapatid, ang kapahingahan ay mula sa Panginoon. Mula kay Kristo. Kaya nga sa buhay po natin, if you want to be refreshed, turn to God totally. Turn to God totally. Kaya nga si Jesus sa John 15, 3 bagay po ang sinabi niya doon. Sa John 15, sabi niya, remain in me. Remain in my love. Remain in my word. Mga kapatid, si Kristo po ang pinanggagalingan ng kapahingahan. Kapag nanatili ang isang tao kay Kristo, nanatili siya sa pag-ibig ni Kristo, nanatili ang isang tao sa salita ng Diyos, he is being renewed day by day. Amen po ba? Hindi tayo malalayo. Sabi ni Christ, remain in me. Hindi niya sinabing lumayo tayo. Mga kapatid, walang sinabi sa Biblia na lumayo ka. Ang sabi ni Christ, remain in me. No matter what, no matter how, anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan, magpupuri ang puso ko, walang hanggang pagsamba kay Kristo. Kaya makikita nyo, alive na alive ang isang Kristiyano. Kaya mga kapatid,
it's about time. Let us continue to be refreshed. Alalahanin po natin kung saan nagmumula ang kapahingahan, kung saan nagmumula ang lahat ng bagay sa buhay po natin. Kaya nga maliwanag ang Biblia kay Kristo. At kapag ang isang tao, sa lumang tipan naman, kapag sinabing, turn to God, sa Diyos, Psalms 23, verse 1 to 3. Kapag ginawa po natin shepherd ang Panginoon, tignan po ninyo, sa Psalms 23, verse 1 to 3, maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Sabi niya, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen? Amen. Kaya nga, turn to God totally. Hindi ho tayo half-hearted. Totally. Hindi half-hearted. Totally. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Verse 3, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Ang isang refreshed spirit, revived soul, he always glorify the name of the living God. Kaya yung kanta natin kanina, yung glorify your name, the name above. Wala tayong ibang pararangalan kundi ang pangalang Jesus. Kaya nga sa buhay po natin, if you want to be refreshed daily, let us always be reminded. We are already born again. We are already saved. We are already children of God. Mga kapatid, anak na tayo ng Panginoon. But when we are failed, kapag tayo ay nag-failed, always remember, repent and turn to God. Lagi tayong babalik sa Diyos, na siyang pinanggagalingan ng kalakasan, na siyang pinanggagalingan ng kapahingahan, na siyang pinanggagalingan ng katagumpayan. Tingnan niyo sa verse 2, napakaganda nung sinabi niya rito. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Mga kapatid, alam niyo po ba kapag tayo ay nasa tabing tubig, ang sabi po ng Psalms chapter 1, sabi niya, ang isang tao na nananatili sa salita ng Diyos, para siyang ang tawag nito, katulad siya ng puno na nasa tabi ng ilog, na laging sariwa ang kanyang mga dahon. Ayan o. He is always fresh. Amen po ba? Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin. Siya'y nagtatagumpay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, I don't think so na kapag ang isang tao, when he turned to God, ay talunan. He is always victorious because we are more than conqueror. And we are victorious because of Jesus Christ. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sa gabi pong ito, times of refreshing. Gusto po ba natin maranasan araw-araw ang times of refreshing? So let us stay focused kay Kristo sa kanyang salita. Let us stay focused sa kanyang, kay Kristo, sa kanyang Espiritu, at sa kanyang salita. Amen po ba? Itong tatlong ito, kapag tayo po ay nag-focus sa tatlong ito, stay focused to Jesus, stay focused to His Spirit, and stay focused to His Word. Araw-araw, sariwa po tayo katulad po ng sinasabi ng Biblia. Kaya sa gabi pong ito,
It's about to be refreshed. Hindi na tayo kailangan pang para tayong yung bang ang bigat-bigat ng araw. Let us continue to reject it. Sapagkat sa oras pong ito, nais ng Panginoon na tayo po ay patuloy na ma-revive. Tingnan po ninyo yung sinasabi ng Panginoon dito po sa Isaiah, dito na po ako magtatapos. Nawala. Ang sabi po ng Isaiah 44 verse 3, Isaiah 44 verse 3. Ayan. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang padadaluyin. Ibubuhos ko sa inyong mga anak ang aking espiritu, at ang mga liping susunod sa inyo ay pagpapalain. Amen po ba? So sa gabi pong ito, tayo po ay lubos na pinagpala ngayon. Sapagkat it's about time to be refreshed. So times of refreshing. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, no? Siya mismo ang pinagmumulan nito. Hindi ito sa tao, kundi ang Diyos ang pinanggagalingan ng refreshment. So sa oras pong ito, are you ready to receive times of refreshing? So sa oras na ito, hayaan po natin, palayain natin yung ating espiritu. Let us continue to arise and let us worship the living God. Hayaan po natin, buksan po natin yung ating mga puso. Katulad ng sinabi doon, repent and total turn to God. Tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Totally. Hindi half-heartedly. Totally. 100%. As we sing this song, allow the Spirit of God na patuloy na mag-renew sa atin. Amen po ba? Sapagkat marami pa po tayong tatakbuhin. Marami pa tayong gagawin. And God wants us to be refreshed sa ating mga takbuhin. And as we continue to bow down and humbly bow down before the Lord, sa oras pong ito, patuloy na babaguhin ng Lord ang ating mindsetting. And He will continue to refresh us. As we sing this song, refresh my heart. My soul is restored. My mind is with you. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing. Of refreshing, here in your presence, here in your presence.
Yes, continue to aspire the presence of the living God. My soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy. There's no greater joy than being with you. Refresh my heart. Heart, Lord. Renew my love. Pour your spirit into my soul. Refresh my heart. Refresh my heart. Refresh my heart, Lord. Renew my love. Renew my love. For your spirit. For your spirit into my soul. Refresh my heart. And I will worship you. I will worship you, Lord. With all of my heart. All of my heart. And I will follow you, Lord. With all of my strength, my and I will worship you, Lord. With all of my heart. And I will follow you, Lord. Refresh my heart. Mga kapatid, sa oras na ito, habang inaawit natin ang awit na ito, gawin po natin itong prayer sa oras na ito. For your spirit. For your spirit into my soul. Refresh my heart. You set me apart. You set me apart, Lord. To make me new. To make me new. By your spirit. By your spirit, lift me up, Lord. Refresh my heart. And I will worship you, Lord. With all of my heart. And I will follow you. And I will follow you, Lord. Refresh my heart. And I will worship. And I will worship you, Lord. With all of my heart. And I will follow you, Lord. And I will follow you, Lord. Refresh my heart. Sa oras pong ito, mga kapatid, katulad ng sinasabi kanina, ang mga tunay na anak ng Diyos, we always glorify the name of the living God. Yes, come on church, sa oras na ito, it's about time to glorify your King, your Majesty,
your Lord in your life. Yes, hallelujah. Your presence, your glory, your welcome here. And all honor, dominion, Lord, please come near. And we want to be with you. We live to glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name above all. Your name, glorify your name, glorify your name above all names. Once again, your presence and your glory. Your presence, your glory, your and all honor, dominion, Lord, please come near.
this is the time of refreshing. Lord, we bring glory to your name. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong presensya na patuloy na pinaranas mo sa bawat isa. Lord, sa iyo nang gagaling, Panginoon, ang kapahingahan. Sa iyo nang gagaling, Panginoon, ang panibagong lakas, ang panibagong sigla, ang panibagong buhay. O Diyos, sa pamamagitan ng mga salita mo na narinig, O Diyos, hayaan mong ito, Panginoon, ay magtulak upang kami, O Diyos, ay makaranas ng araw-araw, Lord, again and again, to breathe, to revive our soul, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na patuloy pong ipinaranas sa buhay ng bawat isa, na ikaw lamang ang pinagmumulan nito. Kaya hayaan mo po, O Diyos, patuloy naming kilalanin ang Diyos na patuloy na nagbigay sa amin ng buhay mula sa aming Panginoong Jesucristo. We are alive. We are moving. We are refreshed, Panginoon. And we are revealed because of you, O God. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa. Lord, hayaan mo po, O Diyos, malayang makapaglingkod na ang iyong banal na Espiritu Santo ay laging nararanasan ng bawat isa. Ang mga salita mo, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na buhay sa puso't isip ng iyong mga anak. At maging, O Diyos, ikaw ay laging makita sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa ibinigay mo, Panginoon, na times of refreshing, na patuloy mo nang pinalakas, pinalaya at pinapagong sigla ang bawat anak mo, Panginoon, na narito. Sa iyo po, O Diyos, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Patuloy po nating ibalik sa ating Panginoon ang lahat ng papuri. And as we declare the kingdom of God to come over us, revival and times of refreshing will continue to reign over our lives. Amen po ba? Amen. Let your kingdom come. Come against us, take your sins away from us. For thine is the kingdom, the power, and glory. Let your kingdom come, let your will be done. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love, the wonders of your love and Our provider, Jehovah Jireh, for your daily love on us. Never lead us into temptation, but deliver us for thine is the kingdom, glory. Let your kingdom come, let your will be done. bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love, the wonders of your love.
wonders of your love. The wonders of your love in us. Let your kingdom come. Let your will be done. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love. For the last time, let your kingdom come. Let your will be done. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall. Every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love in us. Minsan pa po nating purihin ang ating Panginoon. The joy of the Lord is our strength. This is the day, this is the day you've made. So I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe. This is what I believe. That you are more than enough. You're more than enough for me. You are faithful. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul,